Kinben Book 6, Chapter 163. Sa kabila ng ipinakita ng Calapan City at pagkagulat ni Coach Jawo sa mga ginagawa ni Mendez, ay napangiti na lamang siya nang magbalikan ng kanyang mga players sa bench. Pinagmasdan nga niya si Knight at dito na nga siya nagsalita. Magpahinga ka muna, Knight, sa pagsisimula ng second quarter. Wika ni Coach Jawo na marahang ikinaseryoso ni KA7 at ng kanyang mga kakampi. Matapos namang uminom ni Abad ng tubig ay agad siyang tumango. Sige coach, mahinang wika ni KA7. Pinagpahinga rin ni Coach Jawo si Recto at agad din naman itong sumang-ayon. Kasalukuyan nga siyang nakaupo sa dulo ng bench nila na parabang hindi siya belong sa mga kasamahan niya. Pumalakpak pa nga si Coach Jawo at pinaghanda na ang dalawang manlalaro na kanyang ipapasok. Makikita nga pagseryoso ng players na may Guevara at Marcelo sa likod ng kanilang jersey dahil maglalaro na sila. Huwag kayong basta magpakakampante. Masyado ako naging kampante sa unang quarter. Biglang wika naman ni Abad sa dalawang kakampi niya na tumayo na. Noted. Sabi nga ni Jerry Guevara, isang 6'5" at ang backup point guard ng Makati Blazers. Makikita nga rin na hindi ito kasing katawan ni Recto. Medyo payatin ang bahagya kung pagmamasdan ito. Ilang points ba nagawa mo, Captain? Baka pwedeng gawin ko rin ngayong second quarter. Tanong naman ni Calvin Marcelo, ang backup shooting guard ng team nila. May taas nga itong 6'6" at may kita nga na semi-kalbo ang gupit nito. Huwag kayong basta maging overconfidence. All at lard ang basket, ang rebound. Sabi pa nga ni Coach Jawo at agad na nga ring tumango ang kanyang dalawang big man na tumayo na dahil ang referee ay sumilbato na. Sa pagpasok nga ng mga players ng Makati Blazers, ay marahang napaseryoso si Coach Isaiah dahil wala sa lineup ang ace player na si Abad. Para naman sa lineup ng Calapan ay ipinasok nga muli ni Isaiah si Mendez, si Meron at ngayon ay kasama na rin si Larry Dizon at pagdating sa big man ay narito nga si Agoncillo at Lee. Ikinatango naman ito ni Coach Jawo. Small ball lineup, kung sa bagay, yan ang advantage ng team mo sa team ko. Sabi na nga lang ni Coach Jawo sa sarili, pero malaki rin ang tiwala niya sa kanyang mga players dahil ito ay subok na niya. Sa Makati nga rin ang bola sa pagsisimula ng second quarter at si Ricky ay napahanda agad nang dumating sa harapan niya ang nagpapatalbog ng bola na si Guevara. Sa height nitong 6'5" ay angat na angat lalo ang tangkad nito pero alam ni Ricky kung saan siya malakas at may advantage din siyang taglay laban sa mga ganitong kalaban. Napahanda naman si Guevara at nang biglain siya ni Mendez ng abante ay agad siyang umiwas at pinalipat ang bola sa kanyang kabilang kamay. Kaso bigla ring sumabay si Mendez at ngayon nga ay nasa dribbling hand na niya ito. Mabilis ang ginagawa ni Ricky at agad na ngang hinawakan ni Guevara ang bola dahil napaseryoso siya nang hindi inaasahan. Alam kong mabilis itong si Mendez, pero ganito pala nga ito kabilis. Sabi nga ni Guevara sa kanyang isip at para hindi na raw siya maagawan ay agad na nga niyang ipinasa ang bola sa kakampi niyang si Marcelo. Marunong din ang isang ito. Sabi naman ni Ricky sa isip na agad na napatingin sa pinasahan ng kanyang katapatan. Sa pagsambot naman ni Marcelo ay agad siyang humarap kay si Meron na agad na hinaklit ang bolang kanyang hawak. Kaso isang mabilis na pag-iwas ang kanyang ginawa at agad din siyang tumalon na agad namang ikinabalik ni Baron na sinabayan ito. Talagang pinakawalan niya ang bola. Sabi nga ni Baron sa isip, isang outbalance shot ang ginawa ni Marcelo at kahit hindi niya iyon natamaan ay pakiramdam niya ay magmimintis iyon. Pero agad na nagwala ang crowd nang haliti ng bola ang basket. Si Marcelo ay agad na napangiti nang mangyari iyon at dito naman agad na lumabas si Lee sa baseline at ibinato ang bola sa nagtakbuhan na niyang mga kakampi. Kalmado lang namang nanonood si Coach Jawo sa fast-paced gaming na gagawin ng Calapan. Mabilis nga nakababa na si Meron, Dizon, Mendez at Agoncillo. Sa pagsambot nga ni Mendez sa bola ay agad na nga siyang huminto sa may 3-point line. Siya nga ay agad na hinarangan ng humabol na si Marius Dahil nga roon, kaya agad na umiwas si Ricky at ibinato ang bola sa sahig
na kung saan ay nakuha nga ni Baron iyon. Kasunod nga noon ay ang pagdiretso niya sa basket at paggawa ng isang simpleng layup na ikinangisi nito nang tingnan siya ng nilampasan niyang si Dison. Si Coach Isaiah naman ay napangiti dahil parang sila raw ang lamang sa ganitong lineup. 32-36 na ang naging score matapos iyon na naging 35-36 nang isang tres naman ang pinakawala ni Marcelo sa harapan ni Cimarron. Anong ginagawa mo, Baron? Bulalas na nga lang ni Dison at napakuyom naman si Baron habang pinagmamasdan ang lumalayong si Marcelo na binigyan ng isang high five ni Guevara. Tumahimik ka, Babalo. Bulalas nga ni Baron at napaseryoso na lang siya dahil nakadalawa na sa kanya ang bago niyang katapatan. Dalawang tres na kung titingnan ay outbalance naman. Tama na iyan. Bulalas nga ni Markili na ipinasa na nga ang bola kay Mendez. Dito na nga muling bumalik sa kalapan ng possession at si Ricky ay napatingin na lang kay Marcelo. Mabilis na 6 points kasi ang ginawa nito at akala rin niya ay hindi papasok ang bola pero tila isa raw itong shooter at hindi lang tsambahan ang pag-score nito. Sa pagdating ni Ricky sa harapan ni Guevara ay agad na ngang lumapit sa kanya ang Kuya Marky niya para sa screen. Tila nakuha rin niya ang gusto nito. Kung tres daw ang ginagawa ng kalaban, ganoon din daw ang gagawin niya. Sa pagbanggangan ni Guevara kay Lee ay siya naman pag-abante niya. Doon na nga rin agad na lumayo si Marky at isang biglaang pasa pabalik ang ginawa ni Ricky para rito. Pagkasambot nga ni Lee sa bola ay agad na siyang tumalon nang makitang sina Quintos at Guevara ay napafocus kay Mendez. Isang tres din iyon at nagulat na lang si Marky nang may kalaban pa ring sumupalpal sa kanyang tirang iyon. Nagwala nga ang mga kababaihang manonood. Si Marius nga ay kumilos na at si Larry nga ay hinarangan ni Marcelo kaya nahuli ito. Kasunod nga noon ay ang pagkuha ni si Sabola nang lampasan na niya si Lee. Sa pagdribble niya ay napaseryoso na lang siya sa biglaang paglitaw ni Mendez. Expected ko na iyan. Sabi nga ni Si na biglang pinatalbog ang bola sa kanyang likuran at sa pagsalo ng kaliwa niyang kamay ay siya rin paghawak niya rito. Si Ricky naman ay napaabante kaso isang mataas na pagtalon din ang ginawa ni Marius at mula sa 3-point area ay isang semi-fade away shot ang kanyang pinakawalan na hindi naman naabutan ni Mendez. Dumiretso ang bola sa basket at kasunod nito ay ang pagpasok noon. Isa na naman ng tres ang pinakawalan ng Makati Blazers at tuluyan na nga nilang nakuha ang kalamangan sa score na 38-36. Sa paglabas naman ni Mendez sa baseline ay bigla nga niyang ibinato ng malakas ang bola papunta sa side nila. Dito na nga napaseryoso si Coach Jawo dahil ayaw raw magpa-apekto ng kalaban sa ginagawa ng kanyang mga ipinasok na players. Ayos kung ganoon, sabi pa nga niya. Ang bola nga ay nasambot ni Agoncillo at sa pagharang sa kanya ni Dakis ay agad siyang napangiti at biglang inatake ito. Tingnan nga natin kung talagang shot blocker ka, sabi nga ni Agoncillo at napaseryoso naman si Dakis nang marinig iyon. Mukhang mayabang daw itong katapatan niya ngayon. Sa pagdiretso nga ni Tristan sa basket ay bigla siyang umabante at bumigla ng atras at talon palayo. Mabilis iyon at nakangisi rin niyang pinagmasdan ng kanyang katapatan na si Dakis. Isang fade away jump shot mula sa baseline ang ginawa ni Agoncillo at buong lakas namang tumalon si Dakis para butaan ito. Umarko ang bola at napangisi na lang si Tristan nang siya ay lumapag. Natamaan pa rin daw ni Dakis ang bola at sa pagtalbog nito sa ring ay siya namang pagkuha ni Lee sa rebound. Ngunit buong lakas namang hinaklit ni Quintos ang bola mula sa kanyang mga kamay at doon na nga napakuyom si Coach Isaiah. Dahil sa paglapag ng sentro ng Makati na hawak ang bola ay doon na nga nito biglang ibinato ito papunta sa side nila. Nagwala na naman nga ang crowd at si Marius ay agad na nilampasan ni Dison. Sa pagharap nga niya rito ay siya naman paglampas ni Si na nagpakuyom din sa humabol na si Cimarron. Mabagal ka, boy. Mahinang wika pa nga ni Si at ito ang nagpadilim sa paningin ni Dison na agad na lumangit-ngit ang sapatos. Sa pag-abante niya ay siya naman pagbalik ni Marius
na lalong tinilian ng kanyang mga fans dahil sa paggalaw ng buhok nito na sinabayan pa ng nakakapuging ngiti habang naglalaro. Napadiretso si Dizon at sa pagdating ni Baron ay doon na nga rin siya tumalon palayo. Isa ka pa, sabi pa nga nito, at si Baron nga ay sinabayan siya sa ere na kung saan sa pagbitaw niya sa bola ay siya naman pagtama ng palad ni Cimarron sa kanyang kamay. Napaseryoso na lang si Coach Isaiah sa pagsilbato ng referee at sa pagpunta ng bola sa basket ay doon na nga rin ito pumasok sa loob noon. Paatras na lumapag si C at kasabay ng pagtingin niya kay Cimarron ay ang pagbulalas ng referee ng basket counted. Wala si Knight, kaya ako muna ang papalit sa trabaho niyang maging ace player. Sabi pa nga ni Marius at sina Baron at Larry ay napakuyom na lang. Si Ricky naman ay si Marcelo ang tinabihan dahil baka raw ito pasahan, kaso walang ganoong nangyari at mukhang si Marius naman daw ngayon ang magpapakasasa sa pag-score. Kung kailan nawala si Abad, tsaka pa ito nangyari, hindi ito pwede. Sabi pa nga ni Mendez sa sarili na isa-isa nang pinagmasdan ang mga kalaban niya nang siya ay pumwesto na sa gitna dahil si Marius ay gagawin na ang kanyang bonus shot. Naipasok pa nga ni Marius ang kanyang bonus free throw at dinagundong ng mga cheer ng kababaihan ng buong venue dahil doon. Si Larry naman at Baron ay napakuyom at mabilis na tumakbo papunta sa kanilang side. Ricky, ipasa mo sa akin ang bola. Bulalas pa nga ni Larry at sa pagsambot nga ni Mendez sa bola ay napaseryoso na lang siya nang lumitaw sa harapan niya si C. Masyado nyo yatang iniisip na si Knight lang ang ace player ng team namin. Mahinang wika nga ni C. At si Ricky nang iiiwas na ang bola ay nagawa pa ring agawan ito. Ang bilis, sabi nga ni Ricky, at nang humarap siya sa umagaw na si C ay wala na nga agad dito ang bola. Dumiretso na naman nga ayon kay Marcelo na walang bantay dahil ang kanyang kakamping sina Dizon at Cimarron ay nasa side na kaagad nila. Isang tres na naman nga ang ginawa ng backup ni Abad at parang effortless lang dito ang pagpuntos ng outside shooting. Sa pagpasok nga ng bola sa basket ay hinipan pa ni Marcelo ang kanyang shooting hand. Ipinakita niya sa mga manonood at sa kalaban na ang kanyang kamay ay nagliliyab. 44-36 nga ang naging score matapos iyon at si Coach Isaiah nga ay tatawag sana ng timeout, pero nakita niya si Ricky na napakuyom at biglang napangiti ng sambutin ng bola na ipinasa ni Marky rito. Habang pinapatalbog nga ni Ricky ang bola ay napatingin siya kay Marius na binabantayan na si Dizon. Sa pagdating nga niya sa tapat ni Guevara ay bigla na lang siyang umabante at sa pagsabay nito ay isang bigla ang pag-atras ang kanyang ginawa at napakuyom na naman ang mga manonood ng isang tres ang pinakawalan ni Mendez. Hinalit noon ang basket at doon na nga napangiti si Ricky na napatingin sa kanyang katapatan. Isang bagay ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Hindi ako kaya ng katapatan ko, sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili at napasulyap din siya kay Marius. Gusto mo bang ako ang bumantay sa iyo? Tanong nga ni si sa sarili at sa pagsambot nga ni Guevara sa bola ay napaseryoso na lang siya nang abantihan siya ni Mendez. Nasa harapan na nga niya kaagad ito at dito na nga napasigaw si Marius na ipasa na raw sa kanya ang bola. Mula naman sa bench ng Makati ay makikita ang pagseryoso ni Abad dahil sa ikinikilos ni Mendez. Sa pagbitaw nga ni Guevara sa bola ay napakuyom na lang ang mga manonood nang ma-intercept pa iyon ni Mendez. Si Coach Jawo nga ay napakuyom na lang dahil humahataw na naman daw ang pamangkin ni PJ Duremdes at napaseryoso pa ang lahat nang hindi ito dumiretso sa basket. Umatras si Mendez at si Marius nga ay agad na humarang dito. Ang commentator nga ay napaseryoso at ang mga fans ni C ay napacheer ng malakas. Ayos ka rin ha. Sure points na sana kayo, pero mukhang may gusto ka pang patunayan. Sabi nga ni Marius na ibinuka na ang kanyang mga bisig para dumepensa. May gusto lang akong malaman, sabi nga ni Mendez, at sa pag-dribble niya sa bola ay isang bigla ang pag-abante ang kanyang ginawa.
Napangiti naman si C at ang kanyang mga paa ay agresibong gumalaw para hanapin ang bola. Si Mendez naman ay biglang bumalik ang isang paa at ang bola ay pinatalbog niya sa pagitan ng kanyang binti. Ang bilis noon at si C ay agad na bumalik at sa pagtatagpo nila ni Mendez ay dito na nga napaseryoso si Abad na nasa bench nila. Ang bola ay biglang hinawakan ni Mendez at sa pagdating ni Mario C ay bigla siyang tumalikod. Itinaas agad ni C ang kanyang mga kamay at kasunod noon ay ang paglitaw ni Dizon sa harapan ni Mendez. Agad ding umatras si Ricky at sinandalan si C matapos iyon. Bulalas nga ni C dahil akala niya ay makikipag-showdown si Mendez. Pero heto, pinasahan nito si Dizon na nagpakawala ng tres sa harapan nilang dalawa. Hinalit nga ng bola ang basket at doon na nga napakuyom si Larry at napatingin sa mga babaeng fans ni C. Umiiling-iling pa nga siya at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga tainga. Isa pang delikado kay Mendez, ang pagiging mautak niya sa paglalaro. Nasabi na nga lang ni Abad na marahang napangiti dahil talagang pinapakita nito sa larong ito kung ano na nga ba talaga ang laro nito kung ikukumpara noong nakalaban niya ito sa Mindoro. Dalawa na nga lang ang lamang ng Makati at habang nakatayo si Ricky sa gitna ng court para hintayin ang kalaban ay bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang kuya Maki sa kanya noong nakausap niya ito sa phone noong nakaraan nang makabalik na ito sa Mindoro. Matalino ka, Ricky. Alam mo, kayang-kaya mong paglaruan ng kalaban. Iyong laro mo laban kina Kyle, hindi ka ganoong maglaro, kaya umayos ka. Huwag kang magpakita ng kahinahan sa laro. Kung matatalo tayo, patunay lang iyon na dapat pa nating galingan sa sunod.